Magandang araw no sa inyong lahat no mga magulang, kapatid, kababayan. So magandang araw po no. Ako po ay ang live na ang video na po ito tungkol po ito sa nais no na magpaturo ng panggagamot no. So ito po ang masabi ko sa inyo no, kasi may nag-text sa akin kagabi na gusto niya magpaturo ng panggagamot no tungkol sa sator. So mga kapatid, o ikaw na nag-text sa akin kagabi, wag po kayong wag po kayong panghinaan ng loob no. Kasi po sa akin, hindi ko na po ituro ang sator dahil pinagbawal sa akin yung yung orasyon. Lahat ng orasyon pinagbawal sa akin yun no. So hindi ko po maituro ang sator, kasi kung ituro ko sa inyo ang sator, so magagamit ko rin, mabibigkas ko rin yung mga orasyon doon. So mahigpit na pinagbawal ng ama yun. So hindi ko po talaga yun maituro sa inyo ang sator no. Pasensya na po mga magulang, kapatid o kababayan, pasensya na po no. Hindi po talaga na pinahintulutan ng ama na magbigkas pa ako ng orasyon no. Yun po ang katotohanan dito. Kung tungkol po sa aking pinagkaloob sa akin ng ama na baka iniisip nyo na maituturo maituro ito po ay hindi po talaga pinapaturo po to ng ama no. Kasi simulat pa lang nito, tinanong ko to kasi ituturo ko sana sa kapatid ko, so hindi ito ipinapaturo ng ama. Ngunit mayroon akong dating subscriber na nagpapaturo sa akin, hindi ako makatanggi no. Itinuro ko po to sa kanila no. Sa unang nito, mga kapatid, na i-upload ko na itong ganitong na doon sa dati kong dati kong nililive ko nga ito dati sa dati kong mga lumang live at saka video no, na nabanggit ko na nga ito noon. Kung naalala ninyo na itinuturo ko to kalaman to, tinatanong ko to sa ama, hindi to ipinapaturo no. Pero ngunit dahil sa itong makatao tayo, yung ibig sabihin hindi naman siguro ito labag no sa kalooban. Yun ang iniisip natin no, hindi ito labag sa kalooban ng Diyos Ama dahil sa nakakapamigay tayo. So hindi po basta sinabi po ng dakilang ama na hindi po talaga. Alam nyo ba mga kapatid kung anong nangyari nung itinuro ko ito? Una, dalawa sila kaagad, subal tatlo na kami no. So ang epekto mga kapatid nung itinuro ko ito ng kaalaman na ito, so pag latag ko ng debosyon, ako sa akin kaagad sa akin ako kaagad na epektuhan. Pag latag ko ng debosyon pagkagabi, hindi na ipagamit yung magdedebosyon ako, hindi na ipagamit yung aking debosyon. So ganun po yun mga kapatid, upang maunawaan ninyo no. Paglatag ko ng debosyon, hindi ipagamit ang debosyon. So nagbigay na naman ang ama yung panibago no, panibagong debosyon. So nangangapa na naman ako ngayon. Siyempre bago yung binigay, hindi mo naman memorya, di mo masyadong may memorya. So ganun ang yayari no. So pagka lipas ng ilang araw noon no, naglatag na naman ako ng debosyon no. So ganun ang nangyari mga magulang, kapatid, kababayan. Pinalitan na naman yung di naman ipagamit na naman yung nailatag kong debosyon no. So bago pa yung naman ako naglatag ng mga debosyon, binigyan ko sila ng babala na ang ama, ang kanyang pangalan, siguro alam nyo na ito, na sinasabi ko sa kanila na ang pangalan ng dakilang ama, hindi ito basta-basta na mamarusa ito. Sabi nila, okay bro, okay, wala, kung ano yung sinasabi mo bro, sundin namin. So ganun. So panatag ako, kasi yun ang sinumpaan na nila na sa madaling sabi
pagbutihin nila. So ngayon mga kababayan, 3 linggo lang, no? Mayroon ng pinurapay na hindi pa, marami pa kami, maabot pa kami ng 8, no? Recruit. So basta insakto 3 linggo, no? May naparusahan ng isa, no? Sa debosyon na nilatag ko. Ano ang naging parusa po sa kuan, no? Hindi niya maintindihan. Di na siya makatulog, sobrang daming sakit niyang naramdaman, no? Sa buong katawan niya. Kasi ang debosyon na nilatag ko mga kababayan, no? Mga magulang, kapatid, ang debosyon na nilatag ko ay dinugtungan yata na yan ng 3 words. Doon nagkaroon siya kaagad ng parusa, no? At saka dami yata siyang naging error, no? Kasi nung naparusahan siya, ano kaagad siya, text kaagad siya sa akin na hindi niya maintindihan. Tinanong ko sa anong nangyari. So naparusahan siya kasi ang debosyon na nilatag ko, inulit niya, no? May dinugtong siya. So ganun po ang nangyayari, no? So di na namin maintindihan kung anong gagawin, no? Kasi sa mga panahon na yon, hindi pa pinagkaloob ng ama na makapagpagaling ako ng malayuan. So so parang hindi namin na intindihan. Kaya kung ano ang dapat namin gawin. Kaya sinasabi ko sa kanya na kung maaari lang, no? Dami na kaming paraan. Dami na paraan na ganito ang gagawin, no? Dami nang ginawang paraan. Katagalan talaga, mayroon siyang nagproteksyon siya no ng YHWH, no? At saka Yahshua Mashiach, no? At saka Banal na Espiritu. So nagproteksyon siya noon. So mas lalong malakas ang malakas yung parusa, no? So nung tinanggal niya yung lahat, so nawala, no? Nawala daw yung sakit niya, sabi niya. Yun naman ang sinasabi niya, nawala ang sakit niya. So ganun po, no? Hindi po, masasabi ko sa inyo ay ito ay hindi po talaga ipaturo dahil unang-una ako ang epektado. Ang debosyon ko ay magbabago, no? Ang lahat ng mainlatag kong debosyon hindi na ipagamit. Pangalawa, kayo sa inyo sobrang delikado ito, no? Itong abilidad na pinagkaloob ng Ama, sobrang delikado ito kung ituro. Kaya hindi ito pinapaturo, no? Kasi sa 8 kami, parang sa palagay ko ang 3 lang yata di naparusahan o 2 lang, no? Ang sa kuan na ito. Kasi doon na pag-abot namin ng 8, doon nagkahiwa-hiwalay na kami, no? Kasi nagkaroon na sila ng mga parusa. Ito paggamit itong YHWH, Yahshua Mashiach, mga kababayan, o Mesiyas, ito po ay hindi po ito basta-basta, no? Gagamitin sa walang kabuluhan. Hindi po ito pwedeng ipaghihiganti. Kay subok ito. Pag ipaghiganti mo ito, sabihin ko po sa inyo, mas lalong titindi, no? Kung halimbawa binabanatan kayo ng kalaban, ito ang ipaghihiganti ninyo. Hindi po ito pwede ipaghihiganti. Kaya ang gagawin po pag kayo ay binabanatan, ipanalangin nyo sa Ama, no? Na ipanalangin nyo sila kasi subok ko po talaga, no? Hindi po talaga matatalo ang kasamaan kung kasamaan din ang ikuan mo. So ang iganti mo. So kung binabanatan kayo ng kasamaan, ito po ang tandaan ninyo, ipanalangin nyo sila, ano? Sa dakilang Ama na patawarin sila at naway ipanalangin nyo rin po sila na sanay pagpalain sila, no? Hindi po natin sila gagantihan ng kasamaan. Yun po ang katotohanan. So di po madagdagan, no, ano pa ang iyong karamdaman, mawala pa, no, pag ganito ang gagawin mo. Pero kung maghihiganti ka, lalong madagdagan ng madagdagan. Ayun po ang katotohanan. Kasi wala ka ng proteksyon mula sa Ama. Bibitawan ka ng Ama kung gaganti ka. Ayun po ang katotohanan dito, mga kababayan. Upang maunawaan ninyo. So kayo pong gustong mag-aral ng panggagamot, na ituro o ano ko po sa inyo yan, no? Na i-describe ko po sa inyo, na ikwento ko na po sa inyo yan, nasa kuan yan, nandito na yan sa ating kuan, no? Video.
Pero uulitin ko po ito kasi upang maunawaan ninyo, no, na ang ito ang masasabi ko, magiging mapanalanginin kayo sa dakilang Ama at sa kanyang anak at sa banal na Espiritu, no? At higit sa lahat, hingiin nyo sa Ama, no, na pagkalooban kayo ng banal na Espiritu, no? Kasi hindi lahat ng tao mayroon nito. Kasi kung lahat ng tao mayroon nito, nakapagpagaling na ang lahat ng tao. Kaya hingiin nyo sa Ama na pagkalooban kayo ng banal na Espiritu. Ito po ang katotohanan. Manalangin kayo palagi at hingiin nyo sa Ama na pagkalooban kayo ng banal na Espiritu. Hingiin nyo po talaga sa Ama yan, no, sa bawat panalangin nyo. So kung gusto nyo pong maging manggagamot talaga. Ngayon, sa ganitong sitwasyon, pag manalangin kayo sa Ama, magdasal kayo ng Ama namin, no? 3 beses. Huwag nyo nang Ama namin lang, ha. Huwag nyo nang isali yung kung ano-ano mga isali nyo dyan. Maria, ganito, huwag nyo na pong isali yan, ha. 3 lang panalanginan nyo. Ama at Anak at ang banal na Espiritu. Wala na po, ang Ama namin lang po ang dasalin nyo, no? Dasalin nyo po yan. Katagalan yung dasal niyan, no? Magkaroon niya ng dugtong, hingiin nyo sa Ama yan na magiging manggagamot kayo. Magkaroon ng dugtong yung Ama namin, no? Mag-umpisa yung umpisa ng magdagdag na ng isang words yan, no? Para na yan sa debosyon, no? Pag humaba yung isang words na yan, pasalamat ka niyan pag mayroon na ibibigay sa inyo yan, kasi yan may kasunod. Ang kasunod yan matagal pa, no? Abutin ka pa ng 2 linggo, 1 linggo bago pa kasunod. Tandaan mo yan, binibigay ng banal na Espiritu hanggang sa mabuo yan. Umabot ng 5 words, umabot ng 3 words, 5 words, makapagpagaling ka na yan. Malalaman mo na yan. Patungan mo na ng kamay ang tao na yan sa 5 words na pinadugtong sa Ama namin. Patungan mo ng kamay yung tao niyan, gagaling. Maniwala ka sa akin, no? Maniwala kayo sa akin. Hingin nyo lang sa Ama yan. So, ngayon hanggang sa humaba yan, no? Na madala na lahat yung mga sakit, no? Pag madala na sa lahat ng sakit yan, pag inusal mo yung debosyon, pag humaba yung debosyon mo, umabot na ng 1 minutes, no? Halos dala na lahat ng sakit niyan, no? Na mababaklas pag ipatong mo sa ulo ng tao yan, no? Tandaan ninyo, ipatong nyo sa ulo ng tao bago iusal nyo ang debosyon. Kung halimbawa manggamot kayo, kung mayroong pinagkaloob sa inyo ang dakilang Ama, tandaan nyo yan. Pag umabot na ang debosyon nyo ng 3 minuto, 4 na minuto, ang debosyon nyo ganyan kahaba, tandaan nyo yan, no? Baklas na lahat, makuha na yan, makaano ng kapangyarihan, di na basta-basta yan. So pag magkaroon kayo ng halos lahat wala nang sinasantong sakit yan kung mayroon kayong debosyon na umaabot ng 4 minutes, no? So balik ko na yun ng 3 beses yan, so balik 12 minutes, no? So ganun yun. Pero hindi ko required yung 3 beses lang dito sa panggagamot kasi iba ito, no? Marami 7 beses talaga, no? So ganun, halos pagpagaling ka na, no? Sa dito lang sa bahay, no? Kung gusto niyo pagkaloob ng Ama sa inyo ang long distance healing, no? Pag hingiin niyo palagi iyan sa Ama na makapagpagaling kayo sa malayo ang lugar, no? So pag ibinigay sa inyo po 'yon, no, sa pagpapagaling kayo sa malayo ang lugar, na hindi na po, kahit magpapagamot sa inyo po, hindi nyo na po kailangang hipuin kasi iba ang antas ng pagpagaling sa malayo ang lugar. Iba po ang antas kasi yan all around na yan, no? Lahat na ng uring sakit na mababaklas dyan, no? Iba yung dito, yung pang dito lang sa malapitan, no? Iba yun kasi ito yung pinakaunang istansa, no? O sa unang istansa talaga ito. Ito yung sa bahay tayo manggagamot, di tayo nakapagpagaling. Ito yun, no? Pero ngunit pag nagpagpagaling kayo sa malayuan, paiwanan na sa inyo itong panggagamot na kailangan ng hipuin ang tao. So ganito yun mga kapatid, no, o kababayan, o magulang, no. So ang panggagamot po ay hindi po iyan nakukuha sa turo ng tao. Kilala nyo naman po ako na ako po'y galing sa Saturno. May gumaling, mayroong hindi, no. So ganun po yun.
Pagmula sa dakilang Ama ang bigay, kasi ang nagbibigay niyan sa totoo lang, kaya ko po hinahangad sa inyo, sinasabi ko sa inyo, hingin sa banal na sa Ama ang banal na Espiritu, kasi yun po talaga ang magbibigay sa inyo ng kaalaman, ang banal na Espiritu. Gaano kalaking halaga yung banal na Espiritu ng ating dakilang Ama, yun po ang nagbibigay, no, sa inyo ng kaalaman. Yan po ang katotohanan. Upang maunawaan sa mga mag-aaral ng panggagamot, huwag po kayong umaasa sa itinuro, no? Kung saan-saan din nila man galing yan, ng pinuturo nila yan, kung saan-saan nila gagaling yan, no? Iba yung nanggagaling sa dakilang Ama. Ang katotohanan po, sasabi ko sa inyo, bakit ko po masabi sa inyo? Ibang nanggagaling sa dakilang Ama dahil wala pong sakit na extended, no? Baklas po talaga lahat yan. Yun po ang katotohanan. Ang turo ng tao, mga kababayan, no? Yun po ang katotohanan. Kasi alam nyo naman ako, galing din naman talaga ako kay Father, no? Pero hindi pinaiwanan yon, kaya hindi talaga yon para sa akin. Ang lahat ng itinuturo, mga kababayan, tandaan niyo yan. Kung kayo ay tulog hanggang ngayon, tandaan po ninyo yan. Hindi yan para sa inyo. Hindi po talaga yan. Para sa kanila yan. Sino yung nagtuturo dyan? Para sa kanila yan, no? Yun po ang katotohanan. Ngunit ito yung masasabi ko sa inyo, pag mayroon kayo pinagkaloob sa inyo ng Ama, huwag po kayong magpatawag ng maestro. Tandaan po yan, ha. Kasi itong mga taong nagpatawag ng maestro, ito po yung mga gusto silang galangin, gusto silang kilalanin, no? Ito yung mahilig sa, kumbaga sa eskwelahan ay mahilig to sa mga ribbon at medalya, no? Wala yan, hindi yan pagkakaloob sa inyo ng Ama. Pag ganyan ang iniisip nyo na gusto kayong igalang, wala yan, hindi po yan pagkaloob sa inyo. Humingi kayo ng tawad sa Ama ng masinsiw na mula sa puso po talaga, no? Ipabaklas nyo po ang puso ninyo, no? Bato. Papalitan nyo po sa Ama ng pusong laman yan, no? Na maka-Diyos, makatao, matulungin at mauwi sa kapwa, no? Yan po, ipabaklas po niyo yan. Sa Ama, pag tuwing nanalangin kayo, ipabaklas nyo araw-araw yan, ipabaklas nyo yung bato nyong puso. Habang nabubuhay kayo, lagi ipabaklas nyo sa Ama yan tuwing magdebosyon kayo, tuwing mananalangin kayo. Bakit? Kasi ngayon, pag tinawag mo yung Ama, tandaan nyo po, si Satanas sumisingit yan, no? Ililiwanagin ko sa inyo, sumisingit yan si Satanas pag wala ka na, nasa ano ka na ilang oras ka na bago nakalipas ang debosyon mo, no? Sisingit yan si Satanas, no? Mayroon niyang ipapadala sa iyo si Satanas na magandang babae. So, yung mahalay na kaisipan, no? Mayroon pangunra dyan, no? Tawagin mo ang Ama, Ama, tulungan mo ako. Tapos pag Ama, tulungan mo ako, sabay sabi mo, lumayas ka sa sundin mo ang kalooban ng Diyos Ama, hindi ang kalooban ng tao. So ganun po yun ang pangontra dyan. Tawagin mo muna ang Ama, patulong ka bago mo palayasin si Satanas, no? Layas, walang matigas nga Satanas, no? Kung sa Ama ka lumalapit. Tandaan po ninyo ito ang sinasabi ko sa inyo, walang matigas na demonyo at walang matigas na Satanas, no? Kung sa Ama ka, no? Ang puso mo ay pagtawag mo talaga, ang puso mo pagtawag mo sa dakilang Ama ay puso sa kuan mo talaga, no? Buong buhay mo. Ayun po ang katotohanan. So kung mag-aral-aralan lang po kayo ng panggagamot, hindi po ito biro, no? Kailangan dito naka-ready, no? Higit sa lahat, naka-ready ang iyong puso, no? Naka-ready ang iyong puso na hindi basta-basta, no? Na ipabaklas mo talaga sa Ama yan. Lahat na pag nabaklas na yung kasamaan, lahat yan sa puso mo, diyan muna magkakaroon, malalaman mo na yan, no? Na diyan na magkaroon ang banal, na sa iyo na ang banal na Espiritu. Bakit? Doon na yan ang sa bawat panalangin mo ng Ama namin na sa Bible, maramdaman mo na yan kasi mayroon ng idudugtong yan, no? Diyan mo na malalaman na nasa Ama ka na kasi nandyan na sa iyo ang banal na Espiritu. May idinudugtong na sa iyong debosyon na Ama namin, no? Ama namin lang po talaga, no? Wala na sa Bible. So ganun po yung pag-aaral ng pagkamanggagamot. I-ready mo ang iyong sarili, no? Unang-una, puso talaga ang lahat. Nandyan kasi sa tao, nandyan lahat ng kasamaan, inggit, galit. Ayan po ang mga katotohanan. Nandyan na po yan kung sa puso. Kaya sa advice ko po sa gustong mag-aral ng panggagamot,
Ayon, linisin niyo po muna ang inyong puso. Lagi sa tuwing magkudibusyon kayo, pabaklas niyo sa Ama yan ng pusong bato. Kasi pag dibusyon mo ng gabi ngayon, bukas maghapon, bato na naman yung puso mo. Bakit hindi yan talagang likas na sa atin na ang mga tao na matitigas ang puso? Kaya pagdating mo na naman ang magdibusyon kayo, pabaklas mo na naman sa Ama yung batong puso. Tandaan po ninyo ito, mga kababayan, upang maunawaan ninyo, no, na pagkalooban kayo ng banal na kapangyarihan ng dakila nating Ama. Ito po ang maipayo ko sa inyo. Maka-Diyos talaga tayo, no? Makatao, no? Makabayan po, tandaan po niyo yan, no? Ayun po ang katotohanan, no? Kasi kung at ipanalangin po ninyo ang inyong sarili at ang inyong magulang, mga kapatid, lahat, no, hanggang sa ipanalangin nyo ang lahat ng tao sa buong mundo. Ayan po ang napakalaking impact, no, na magkaroon ka ng mabuting kalooban sa iyong puso. Dahil pag ipanalangin mo lang lahat ng tao sa buong mundo, ito po yung wala ka ng kagalit. Wala po talaga, no? Wala ka nang inintindi dito, no? Wala ka ng kagalit. Ipanalangin mo ng lahat ng tao sa buong mundo. Ayun po ang katotohanan. Ito po yung malaking beneficiary sa inyong puso pag pinalangin nyo ang lahat ng tao sa buong mundo. Bakit nyo ipanalangin? Di ba sabihin natin, kalaban ko, bakit ipanalangin? Ipanalangin mo yan kasi yan ang bumabara sa iyong puso na kasamaan, no? Ipanalangin nyo lahat yan, wala kayong pinipili. Yan, tandaan po ninyo, ito yung napakalaking napakabisang panalangin na ipanalangin mo ang lahat ng tao sa buong mundo. Mga kababayan, ito pagsisikapan ninyo kung kayo interesado sa panggagamot. Unang-una talaga ang puso, no? Kuha ninyo yan, handa ang inyong puso talaga. Lagi niyang pabaklas ng batong puso ninyo hanggang habang buhay yan. Yan ipanalangin ninyo habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Kasi nandyan yan si Sataning, sumasalisi talaga yan si Satanas, no? Sinasabi ko naman sa inyo, pag nasa Diyos kayo, huwag kayong makatakot kahit sinong klaseng demonyo. Ayon po ang katotohanan. Dahil hindi yan pinahintulutan ng Ama ang mga demonyo sa kanyang mga tao. Ayan po ang katotohanan, no? Ganyan po ang pag-aral ng panggagamot. Puso talaga ang nililinis, no? Ayun po ang katotohanan. Upang maunawaan ninyo ang mga sinasabi kong ito, no? Nakaredy po talaga ang ating puso. Puso ang sentro, no, sa ating anuman ang hilingin, anuman ang ating kailangan sa buong buhay natin. Hindi pwede ito nating masulo, no? Kailangan natin ang Diyos palagi dito, no? Kaya kung tayo ang masusunod, lahat natutupad na. Hindi po talaga tayo masusunod. Ang Diyos po talaga, no? Unahin po natin talaga ang Diyos, no? Ayun po ang katotohanan dito. So, mga kababayan, ayun po ang sinasabi ko sa inyo. Ulitin ko po, no? Last na po to, ulitin ko po yung sinasabi ko sa inyo. Importante yung tatlo. Panalanginan nyo, Ama, at ang kanyang anak at ang banal na espiritu, at hingiin nyo sa Diyos Ama ang banal na espiritu. Kasi yan po talaga ang magdala ng message papunta sa inyo, no? Yun po ang katotohanan. Pinaka-importante yan. Huwag po kayong manalangin kung ano panalanginan ninyo pang iba. Ito ituturo ko, ang Ama lang at ang anak at ang banal na espiritu. Huwag kayong manalangin ng no, ng iba-iba pang panalangin ninyo, dahil po ito ay hindi nyo makamit, no? Hindi nyo talaga makamit. Dahil ang Ama ay mapanibughuin, no? Mapanibughuin ng ating Ama. Hindi na pwedeng haluan, no? Ng ano pang ihalo nyo dyan. So, tatlo lang. Yun po ang katotohanan. Ngayon, pag binibigyan na kayong ganitong ng Ama, kapangyarihan ng makapanggamot, so pasalamatan nyo ang Ama. Lagi kayong magpasalamat sa Ama, kasi ang Ama naman talaga ang may sa ating lahat. Wala tayong magagawa, no? Kung wala ang ating dakilang Ama. Wala tayong magagawa sa mundong ito. Tandaan po ninyo yan, no? Yun po ang katotohanan. So, mga kapatid, no, sobrang haba na po siguro talaga itong aking video. So, babay na po sa inyong lahat, mga magulang, kapatid, mga kababayan, no? So, ganun po.